Magandang araw mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. So bali, ayan, tapos na ako mga ka-farmers mong harvest. So estimated po ngayon ay nasa 70 or 80 kilos itong napitas ko. So hindi ko sinagad mga farmers sa pag-harvest dahil mahina po yung buyer ngayon, lalo't maulan po yung panahon. So Martes po ngayon, so Friday ulit po yung next harvest ko. So ito nga sana pwede na itong kunin. So kaya lang sadya ko talagang iniwan yan mga ka-farmers, dahil kapag isinagad ko sa pag-harvest ay mahigit po 100 kilos. So kahapon nakapag-harvest ako dito ng kasi may nag-order. So 25 kilos po yung nakuha ko. Isama ko na rin po yung napitas ko ngayon. So siguro mahigit talaga 100 kilos. So pang limang harvest na po to mga ka-farmers. So hindi pa naman to sigurado kung makakuha pa ako ngayon ng 70 kilos. So dito ngayon sa nakatambak na to, dahil doon lang yan sa bahay kikilo. So isasako ko lang yan mga farmers ngayon at hahakutin, dahil mahirap po kasi yung daanan dito at malayo pa yung hakutan. So nandun pa sa malayo nakatambay yung tricycle ko. Ano mga farmers, marami talagang natirang malalaking bunga. Talagang matubig pa ngayon mga farmers itong area ko, dahil kakatigil lang din po ng ulan. So malakas na ulan, buti dito magal yung hangin din na malakas, kasi bigla na naman po kasing humangin. So grabe talaga yung panahon ngayon. So ilang araw na po yung sunod-sunod na ulan. So buti naman at hindi naman po siya diretso, tumitigil naman siya, kaya mabilis lang din po madrain yung tubig po dito. So wala pa itong mga ka-farmers sa 2 buwan. So nakalimutan ko lang kasi yung edad nito. So pero mahigit na po ito 50 days mga ka-farmers, no, simula po nung i-direct seeding. So malapit na rin po magda 2 buwan. So pang limang harvest ngayon. So papasalamat lang po talaga ako, dahil maganda po yung pasok ng swerte ngayon mga farmers, no. Wag lang tayong bagyuhin, dahil delikado. Wag lang pong hanginin ng malakas, dahil kawawa po itong batang ampalaya. So tapusin nyo lang po mga ka-farmers itong video ko, dahil isi-share ko po dito mga ka-farmers ang gamit kong foliar insecticide, kung saan po maganda po yung na-harvest ko dito at good size po yung kanyang mga bunga. So mamaya po ulit mga ka-farmers. Ayun, kakatapos lang mga ka-farmers ako makapag-bundle dito at mag-classify. So nasa 8 bundle po ito. So bali may 8 kilo po dito, bali pang siyam. So 88 kilos po yan mga ka-farmers yung class A nya, plus po yung 9 kilos na class B. So bali 97 kilos po lahat mga ka-farmers yung napitas ko. So bali malapit na po mag 100. So plus pa po yung 25 kilos kahapon na napitas ko. So nagtutotal po siya ng 123 kilos. So magandang hapon mga ka-farmers. Ayan, kakabalik ko lang po dito sa sa farm, at mag-i-spray pa ako dito mga farmers ng foliar insecticide. So ipapakita ko po sa inyo mga ka-farmers yung maintenance ko po dito na ginagamit, yung foliar at saka insecticide po mga ka-farmers, no, na isang mixing lang po siya. So recommended na po siya sa mixing. So ito po mga ka-farmers, no, dahil mag-i-spray po ako ngayon ay mag-aalas 5 na. So ito po mga ka-farmers yung sinasabi ko na foliar insecticide. So siya po ay ito po ay megatonic, no.
So mabibili po natin ito sa mga agri-supply sa malapit po sa ating bayan or pwede po sa Shopee. So may kasama po ito siyang Mitomel. So yung gagawin po natin mga ka-farmers ay imimix na po kaagad natin yung Mitomel dito sa bote niya o sa lagayan. At maglagay po ng konting bato. At tuwing gagamit pa natin, imimix lang po natin para madali lang po siyang matunaw. Kasi bumababa po kasi mga farmers yung Mitomel. So nandito po sa baba, kaya tuwing kukuha po tayo mag-spray at alugin lang po natin. So mas mamimix po siya kagad kapag may bato sa loob. So yung timplada naman ito mga farmers sa 16 liters na knapsack sprayer ay nasa 50 to 60 ml. So sa 5 or 6 na kutsara. Pero yung ginagawa ko po dito mga farmers sa akin ay ginagawa ko lang pong 40 ml. So nasa inyo naman po yan mga farmers kung mapapansin nyo pong inyong tanim na ampalaya kung mahina po siyang mamulaklak o mahina po yung mga bunga niya. So pwede nyo pong taasan yung dosage ng foliar insecticide. So kung ito maganda po ito mga farmers sa mga uod. So yung mga natupi-tupi po yung mga dahon, so kaya niya po yung puksain. So mapapatay po yan ng Mitomel. At saka kapag may napapansin po kayo mga farmers na may mga kulisap na nagsisiliparan, yung tawag ko dito sa amin bao-bao, so pwede po tayo mag-mix ng gold. So 40 ml naman po sa mixing natin yan sa knapsack sprayer. So halo po natin yan silang dalawa, so bali tatlo na po yan kasi may Mitomel na po yan dito. So ito lang po once a week yung spray ko nito, pero kung pwede naman po na every after harvest or twice a week po natin yang gagamitin. So yan lang po mga ka-farmers yung ginagamit ko po dito sa aking ampalayahan. So wala pa akong ginagamit na ibang insecticide dahil wala pa naman pong ibang insekto na umaatake po dito sa aking gulayan. So mayroon din po sa iba na problema sa fruit fly. So dito sa akin bibihira lang po mga ka-farmers yung fruit fly. So mahina po yung fruit fly po dito sa lugar namin. So yun lang po talaga ang kalaban dito ay yung uod na namumutol po yung kanyang talbos at yung natupi-tupi po sa kanyang daon. So yan din po mga ka-farmers ang gamit ko sa aking sitaw at sa kung ginagamit ko rin po sa aking talong dati. So sinasabay ko na rin pong pag-sprayan dito sa aking sitawan yung si Megatonic at saka Mitomel. So bali hanggang dito na lang po mga ka-farmers, no. At mag-spray po muna ako. So nakaw spray dahil baka umulan na naman po mamaya. So ayan, God bless po sa lahat at saka happy farming.